Inakusahan ang aso kong si Luna ng mga kasalanang hindi niya ginawa. Pinipilit akong paalisin sa aking sariling tahanan. Pero hindi nila alam hindi ako magpapatalo ng walang laban. Sa katunayan, bumili ako ng 3 pang unit sa kondominium na iyon para lang siguruhing mawawala ang kapangyarihan ng taong nanira sa buhay ko. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ang pagkatalo sa kanyang mukha habang idineklara ang botohan. Sa wakas, ang lalaking sumubok na durugin ako ay nadurog. Naging taya ang lahat, ang aking tirahan, ang aking kapayapaan, ang karangalan ni Luna. Pero sa huli, nagtagumpay ako. Ang kwentong ito ay kung paano ko siya nilabanan at kung paano ko ibinalik sa kanya ang lahat ng sakit na dinulot niya sa akin. Handa ka na bang makinig? Bago ang lahat ng kaguluhan, ang buhay ko ay masasabi kong halos perpekto. Ako si Andrea, isang marketing director sa isang malaking multinational company. Bata pa lang ako, marami na ang nagsasabi na biniyayaan ako ng gandang hinahangaan, malalaking mata, matangos na ilong, at mahabang buhok na laging maayos. Madalas akong maging sentro ng atensyon, hindi lang dahil sa aking hitsura, kundi pati na rin sa aking dedikasyon sa trabaho. Sa edad na 27, nabili ko ang sarili kong unit sa isa sa mga pinakamamamahaling kondominium sa Makati. Ito ang pangarap ko, isang modernong espasyo sa gitna ng syudad, kung saan malapit ako sa trabaho at may sarili akong kapayapaan. Ito ang bunga ng aking dugo't pawis. Ang unit ko ay nasa ika-20 palapag, may balkonahe na tanaw ang buong syudad, lalo na tuwing gabi na kumikinang ang mga ilaw. Simpleng disenyo lang ang gusto ko, minimalist, may ilang indoor plants na nagbibigay buhay, at higit sa lahat, sapat na espasyo para sa akin at sa aking pinakamamahal na si Luna. Si Luna ay isang golden retriever, 6 na taon na siya noon. Ang kanyang gintong balahibo ay laging malambot at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi lang siya alaga, siya ang aking kasama, ang aking taga-aliw, at ang aking pinakamatalik na kaibigan. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa paglalakad namin sa parke sa baba ng kondo, na laging nagpapasaya sa akin, lalo na tuwing may lumalapit at pumupuri sa ganda at bait ni Luna. At bawat gabi ay natatapos sa pagyakap sa kanya, habang nanonood kami ng pelikula, ang kanyang hininga ay mahinahon na nagpapakalma sa akin. Masaya ako sa simpleng pamumuhay na ito. Mayroon akong matatag na trabaho, maayos na apartment, at isang aso na nagbibigay kulay sa aking araw. Ang mga kapitbahay ko ay karamihan ay profesional din, tahimik, magalang, at walang pakialam sa buhay ng iba, na siyang gusto ko. Paminsan-minsan, nakikisalamuha ako sa mga kapitbahay na may alaga rin, nagpapalitan kami ng kwento tungkol sa aming mga aso. Akala ko, ito na ang magiging daloy ng buhay ko, payapa, produktibo, at puno ng maliliit na kaligayahan. Wala akong nakikitang kahit anong ulap sa aking abot-tanaw. Ang Condo Association ay pinapatakbo ng mga may-ari ng unit na voluntaryong nagsisilbi. Kilala ko ang ilan, pero hindi ako gaanong nakikisali sa mga pagpupulong dahil bihira naman akong magkaroon ng issue. Ang mahalaga sa akin ay ang kalinisan at seguridad ng building, at sa tingin ko naman ay maayos ang lahat noon. Kumpleto ang amenities, may gym, swimming pool, at maluwag na lobby. Ang lahat ay tila nasa lugar. Ang bawat araw ay isang pagpapatunay sa aking mga pinaghirapan. Ang unit ko ay hindi lang isang tirahan, ito ay simbolo ng aking kalayaan at kakayahan. Ang tanging ingay lang na maririnig ay ang tahimik na paghinga ni Luna sa paanan ng aking kama. Hindi ko inakala na ang simpleng kasiyahang ito ay magiging sentro ng isang matinding labanan, at ang bawat detalye ng aking buhay ay magiging target. Ang unang ulap sa aking payapang langit ay dumating sa anyo ni Mr. Santiago. Siya ang presidente ng Condo Association, isang lalaking halos 60 taong gulang, may maayos na pananamit at laging may seryosong mukha. Unang tingin pa lang, mararamdaman mo na ang kanyang pagiging istrikto. Hindi siya nakangiti at laging nakakunot ang noo, na para bang may malaking problema sa mundo. Bihira ko siyang nakakausap, maliban sa simpleng magandang araw kung magkasalubong kami sa lobby. Ang alam ko lang, matagal na siyang residente doon at napaka-konserbatibo pagdating sa mga alituntunin ng kondo. Maraming nagsasabi na ayaw niyang may nagbabago sa sistema, at laging sumusunod sa letra ng batas, kahit pa hindi ito makatwiran. Isang araw, pag-uwi ko galing trabaho, may nakita akong papel na nakasuksok sa ilalim ng aking pinto. Isa itong formal na abiso mula sa condo administration, pirmado ni Mr. Santiago.
Nabanggit doon ang isang complaint tungkol kay Luna na di umano ay nakakaabala at nagdudulot ng ingay sa gabi. Nakasaad din na ang kanyang pagtahol ay lampas sa katanggap-tanggap na lebel at nakakasira raw ng katahimikan ng komunidad. Nagulat ako. Ingay? Si Luna. Ang aso kong mas malakas pa yatang humilig kaysa tumahol. Buong buhay niya, ni minsan ay hindi siya nagdulot ng gulo. Hindi siya malikot, hindi siya agresibo, at sanay siya sa pagiging mag-isa sa bahay habang nasa trabaho ako. Bukod pa rito, wala naman akong natatanggap na reklamo mula sa mga direkta kong kapitbahay. Sa katunayan, madalas pa nga silang maglaro ni Luna sa parke at pinupuri pa ang kanyang ugali. Tiningnan kong mabuti ang sulat. Walang detalye kung sino ang nagreklamo o kung anong klaseng ingay ang tinutukoy. Generic lang ang phrasing. Parang isang template na ginagamit lang para sa kung sinumang may alaga. Naisip ko, siguro ay nagkamali lang sila. Baka napagkamalan si Luna. O baka naman may isang bagong residente na masyadong sensitibo sa tunog ng kaluskos. Nag-aalala ako, pero hindi pa gaanong mabigat ang pakiramdam ko. Plinano kong kausapin ang condo administration kinabukasan para linawin ang lahat. Hindi ko maintindihan kung bakit ngayon lang, gayong 6 na taon na si Luna dito at wala naman kaming naging problema. May kakaiba sa paraan ng pagkakasulat ng sulat, isang soble na tono ng pagbabanta na nagdulot ng bahagyang kaba sa akin. Hindi ko pa lubos na naiintindihan noon na ito pala ang simula ng isang mahabang bangungot. Ang simula ng isang serye ng pang-aapi na hahamon sa bawat hibla ng aking pasensya at pagkatao. Hindi nga nagtagal, ang bahagyang kaba ay naging tunay na pag-aalala. Ang unang abiso ay tila isang babala lamang. Pero sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang pagiging mapanukso ni Mr. Santiago. Kung dati ay isang simpleng magandang araw lang, ngayon ay laging may kasamang matalas na titig na parang bumubusog sa kanyang pagkamuhi. Sa tuwing nakikita niya kami ni Luna sa lobby, hindi siya nagsasalita, pero ang kanyang mga mata ay parang may sinasabing nagmamasid ako, at may plano ako para sa inyo. Nagsimula siyang mag-iwan ng maliliit na papel sa aking pintuan, mga kopya ng house rules na may bilog sa bahagi ng no-nuisance pets. Ang ilan ay may dagdag pang nakasulat sa sulat kamay, kasama ang labis na pagtahol sa gabi. Paulit-ulit ko itong binaliwala, sa pag-aakalang baka sobra lang siyang OCE o may personal na issue lang sa mga alaga. Pero unti-unti nakita kong hindi ito normal. May kakaiba sa kanyang pag-ugali. Isang araw, habang naglalakad kami ni Luna sa parke, napansin ko si Mr. Santiago na nakaupo sa isang bench, nagbabasa ng dyaryo. Nang makita niya kami, dahan-dahan niyang ibinaba ang dyaryo at tinitigan kami. Nagulat ako nang makita kong hawak niya ang kanyang cellphone at parang kinukuhanan kami ng litrato. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Mayroong nagsasabi na kapag galit ka, lalo kang gumaganda, pakiramdam ko noon, lalo lang niya akong kinaiinisan sa tuwing nakikita niya akong kalmado at masaya kasama si Luna. Lumapit ako sa kanya. "Good morning po, Mr. Santiago," sabi ko, pilit nang umingiti. Hindi niya ako sinagot, tinitigan lang niya ako, at sa kamarahang itinago ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa na parang walang nangyari. Ang ganda po ng panahon ngayon, dagdag ko, gustong basagin ang katahimikan. Huminga lang siya ng malalim at naglakad palayo nang hindi man lang nagsasabi ng kahit ano. Nagiwan siya ng isang nakakairitang pakiramdam na para bang nagmamadali siyang takasan ang sitwasyon, ngunit may ginagawa siyang labag sa batas. Nagpatuloy ang mga ganitong insidente. Minsan, pag-uwi ko galing trabaho, nakita ko ang isang security guard na kausap si Mr. Santiago sa labas ng aking unit. Nakaturo sila sa aking pinto at malinaw na ako ang pinag-uusapan. Nang makita nila ako, bigla silang tumigil sa pag-uusap, ang mga mukha nila ay puno ng gulat. Binati ko sila, pero tipid lang ang sagot nila. Alam kong may pinag-uusapan sila tungkol sa akin at hindi ito maganda. Hindi ako sigurado kung anong ginagawa nila, pero naramdaman ko ang lalong pagtaas ng tensyon. Dumating sa punto na tuwing lalabas ako ng unit, may pakiramdam akong may nakamasid. Nagsimula akong mag-alala, hindi lang para sa akin, kundi pati na rin para kay Luna. May batas ba sila na hindi ko alam? Hindi naman ako nagpapabaya sa alaga ko. Hindi naman siya tumatahol. Ano ang problema? Naisip ko, siguro ay may personal siyang galit sa akin, o sa mga alaga, sa pangkalahatan.
Gusto ko sanang kausapin siya ng masinsinan, ngunit sa bawat pagtatangka ko, lalo lang siyang umiiwas. Ni minsan ay hindi niya ako binigyan ng kahit anong pagkakataong magpaliwanag. Hindi ko alam na ito pala ang simula ng kanyang tunay na pag-atake, at ang mga simpleng insidenteng ito ay nagtipon-tipon upang maging isang malaking unos sa aking buhay. Ang galit na naramdaman ko ay naging determinasyon. Hindi ako papayag na ang isang walang awang lalaki ay sisira sa buhay ko at aalisin ako sa aking tahanan dahil lamang sa isang personal na vendetta. Kinontak ko ulit ang abogado ko, si Attorney Reyes, at sinabi ko sa kanya na gusto kong lumaban. Sinabi niya na ang kaso ay mahirap, lalo na kung may suporta ang presidente ng board. Tinanong ko si Attorney Reyes kung paano gumagana ang sistema ng botohan sa condo association. Ipinaliwanag niya sa akin na ang bawat unit owner ay may kaukulang bilang ng boto batay sa laki ng kanilang unit o sa bilang ng unit na pag-aari nila. Halimbawa, kung ikaw ay may-ari ng isang unit, mayroon kang isang boto, o depende sa kung gaano kalaki ang iyong unit. Ngunit kung may-ari ka ng higit sa isang unit, tumataas ang iyong voting power. Paliwanag ni Attorney Reyes, ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung bakit ko ito tinatanong. Doon, biglang nagliwanag ang isip ko. Ito ang aking sandata. Kung ang kapangyarihan ni Mr. Santiago ay nakabatay sa kanyang impluensya sa board at sa kanyang mga boto, pwede kong baligtarin ang sitwasyon. Hindi lang ako poprotekta sa aking sarili, ibabalik ko sa kanya ang lahat ng ginawa niya. Agad akong nagtanong sa kanya, paano kung bumili ako ng mas maraming units, Attorney Reyes? Magbabago ba ang balance of power? Nagulat siya sa tanong ko. Napanganga-panga siya. Andrea, alam mo bang napakamahal niyan? At saan mo kukunin ang pera? Tanong niya, may pag-aalala sa kanyang boses. Umiti ako. Alam ko po, Attorney Reyes. Pero mas mahalaga sa akin ang hustisya. Ang kapayapaan ko at ni Luna. Nagsimula akong kumilos ng palihim. Hindi ko pwedeng ipaalam kay Mr. Santiago ang aking plano. Kung malalaman niya, gagawa siya ng paraan para pigilan ako o baka dagdagan pa niya ang kanyang mga unit. Ginugol ko ang bawat bakanting oras sa paghahanap ng mga available na unit sa building. Hindi naging madali. Karamihan sa mga unit ay either masyadong mahal o wala pang buyer. Sa tulong ng isang real estate agent na pinagkakatiwalaan ko na sumumpa na ililihim ang lahat, nakakita ako ng isang unit na nabebenta sa kabilang palapag. Ito ay foreclosure property kaya mas mura. Agad ko itong kinuha, ginamit ang lahat ng aking ipon. Pero hindi sapat ang isa. Kailangan ko ng mas marami para masiguro ang aking pangingibabaw sa botohan at para maramdaman niya ang tunay na kapangyarihan. Masakit sa bulsa, pero alam kong worth it. Ginagamit ko ang lahat ng aking natirang ipon at kumuha pa ako ng 2 loan mula sa bangko na may mataas na interes. Hindi mahalaga ang pera sa puntong iyon. Ang mahalaga ay ang aking dignidad. Sa loob ng 2 buwan, sa tulong ng agent at ng abogado ko, nakakuha ako ng 2 pang unit, isa sa parehong floor ko, at isa sa mas mataas na palapag. 4 na unit na ang pag-aari ko sa building. Ang dating 1 boto ko ay naging 4. Kung mayroon mang kailangan baguhin sa mga alituntunin, ako na ngayon ang may pinakamalaking porsyento ng boto sa buong association. Ang aking hakbang na ito ay hindi ko ipinaalam kanino man maliban sa aking abogado at sa real estate agent. Nagkaroon ako ng bagong lakas at tiwala sa sarili. Si Mr. Santiago, abala sa pagpaplano ng aking pagpapaalis, ay walang kamalay-malay na ako na pala ang nagmamay-ari ng susi sa kanyang sariling pagkawasak. Ang kanyang mga pagbabanta ay naging gasolina para sa aking matinding paghihiganti. Bawat araw ay nagbibigay sa akin ng pananabik para sa araw ng paghaharap. Ang taunang general meeting ng Condo Association ang pinili kong arena. Ito ang araw na ihaharap ni Mr. Santiago ang kanyang matibay na ebidensya laban kay Luna at sa akin, at kung saan niya ilalatag ang kanyang mosyon para sa aking pagpapaalis. Dumating ako sa meeting room, suot ang isang propesyonal at eleganteng damit, ang buhok ko ay nakapwesto ng maayos, at may ngiti sa aking mga labi. Umupo ako sa likod, kasama ang ilang residenteng sumusuporta sa akin, na nagbulungan ng pampalakas ng loob. Si Mr. Santiago, nakaupo sa harap, ay mayabang na nagmamasid sa lahat, tila ipinagmamalaki ang kanyang inaakalang tagumpay. Nagsimula ang meeting.
Pinag-usapan ang mga karaniwang agenda, budget, maintenance, at iba pa. Nang dumating sa new business, tumayo si Mr. Santiago. Ang kanyang tinig ay malakas at puno ng otoridad, na para bang siya ang hari ng lahat. Ngayon, gusto kong talakayin ang isang seryosong issue na nakakaapekto sa kapayapaan at seguridad ng ating komunidad. Panimula niya, sabay tingin sa akin, ay ngisi sa kanyang labi. Mayroon tayong isang residente na paulit-ulit na lumalabag sa ating pet policy. Ang kanyang alaga, isang aso, ay patuloy na nagdudulot ng ingay at istorbo sa gabi, lalo na sa mga kapitbahay. Inisa-isa niya ang kanyang mga ebidensya, mga litratong malabo na di umano isiluna, na kinuhanan pa niya sa malayo. Mga petsa kung kailan di umano tumahol si Luna, na alam kong kasinungalingan dahil tulog siya sa mga oras na iyon, at isang video na may tahol ng aso na malinaw na edited at hindi kay Luna. Ang kanyang tono ay puno ng pagkamuhi at malinaw na gusto niyang ipahiya ako sa harap ng lahat. Pagkatapos niyang magsalita, tinanong niya ang board kung may katanungan. Sumigaw siya, kaya gusto ko nang ipasa ang mosyon na paalisin ang residenteng ito at ang kanyang alaga sa ating kondominium. Maraming umugong, ang ilan ay nagulat, ang ilan ay sumuporta sa kanya, ngunit marami rin ang nagpahayag ng pagkabahala. Kinuha ko ang pagkakataon. Tumayo ako ng dahan-dahan, ang aking tinig ay kalmado at malinaw, sa kabila ng kaba sa aking dibdib. Mr. Santiago, bago po natin pagbotohan ang inyong mosyon, may gusto lang po akong linawin, sabi ko. Tumingin siya sa akin, may bakas ng iritasyon at pagkamuhi sa kanyang mukha. At ano naman yon, Miss Andrea? Wala na pong oras para sa mga pagpapaliwanag, tanong niya, may paghamak sa kanyang tono, at pilit akong pinaupo. Simple lang po, sagot ko, na natiling nakatayo. Tungkol po sa voting power ng bawat unit owner. Nagulat ang ilan. Nagbulungan sila. Kung hindi po ako nagkakamali, ang bawat unit owner ay may kaukulang bilang ng boto batay sa bilang ng unit na pag-aari nila, tama po ba? Tanong ko, nakatingin sa board secretary. Sumagot ang secretary, na mukhang nabigla sa aking tanong, tama po iyan, Miss Andrea. Nakasaad po iyan sa bylaws natin. Umiti ako. Mabuti po kung ganun. Dahil po sa patuloy na panggigipit na aking naranasan sa inyo, at sa inyong walang basehang pagtatangka na paalisin ako sa aking tahanan, kinailangan kong gumawa ng matinding hakbang. Huminga ako ng malalim at pagkatapos ay idineklara, ako po ang may-ari ng 4 na unit sa building na ito. Hindi lang po ang Unit 20C, kundi pati na rin po ang Unit 21A, Unit 19B, at Unit 22D. Biglang tumahimik ang buong silid. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang ilan ay napanganga, ang ilan ay nagulat. Si Mr. Santiago, ang kanyang mukha ay naging putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at parang nawalan siya ng dila. Impossible. Isang panloloko ito. Bulong niya, ngunit malakas pa rin para marinig ng ilan. Nagsimula siyang maglakad patungo sa akin, ang kanyang kamay ay nakataas, tila susugurin ako. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng ibang miyembro ng board. Dahil po dito, patuloy ko, ang aking boses ay mas matatag kaysa kanina. Hindi lang ako ang may pinakamalaking boto sa pangkalahatang pagpupulong na ito, kundi ako rin po ay may karapatang maghain ng isang mosyon. Direkta akong tumingin kay Mr. Santiago, na ngayon ay nanginginig sa galit at takot. Hinihiling ko po sa board na pagbotohan ang pag-alis ni Mr. Santiago bilang presidente ng Condo Association dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan, harassment sa mga residente, at paglabag sa karapatan ng isang may-ari ng unit, na maliwanag na nakasaad sa ating bylaws. Ang buong silid ay nagulantang. Mayroong nagsigawan, tama. At sang-ayon kami. Marami ang nagulat, habang ang iba ay halatang natuwa. Ang sekretary ay kinakabahan, ngunit sumunod sa proseso. Board Secretary, sabi ko, pakirehistro po ang aking mosyon. At tawagin na po natin ang botohan. Isa-isa niyang tinanong ang mga unit owner. Sa bawat na naririnig, lalong lumulubog si Mr. Santiago. Nang dumating sa aking turn, malinaw kong sinabi, bumoboto ako para alisin si Mr. Santiago. Sa aking 4 na boto, kasama ang suporta ng ibang residente na nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa kanya, naging malinaw ang resulta. Overwhelming ang boto para sa kanyang pag-alis. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo at kahihiyan. Si Mr. Santiago, ang dating mayabang na presidente, ay tuluyan ng bumagsak.
Ang desisyon ng board ay mabilis na ipinatupad. Kinabukasan, nagsumite ng kanyang resignation si Mr. Santiago na sinundan ng isang formal na abiso mula sa condo administration. Nakasaad doon na siya ay nagdesisyon na bumaba sa kanyang posisyon para sa kapakanan ng komunidad. Walang ni isang salita ng pagpapaliwanag mula sa kanya, at sa tingin ko, hindi na rin niya kailangan. Ang balita ay mabilis kumalat sa buong building, at marami ang nagpahayag ng pagkadismaya sa kanyang pamumuno, habang ang iba naman ay nagpasalamat sa akin sa aking ginawa. Hindi ko intensyon na maging sikat, ngunit ang hustisya ang aking pangunahing layunin. Pagkatapos ng ilang linggo, nagkaroon ng special election para sa bagong presidente. Isang mas matino at makatwirang tao ang nahalal, isang babae na dating vice president at kilala sa kanyang pagiging fair at approachable. Agad niyang binawi ang notice of eviction ko at pinawalang bisa ang lahat ng reklamo laban kay Luna na kinumpirma niyang walang basehan. Nagkaroon din ng pagbabago sa mga patakaran ng kondo, mas nagiging maluwag sa mga alaga, basta responsable ang may-ari. Ang komunidad ay naging mas bukas at masaya. Ang buhay ko at ni Luna ay bumalik sa dati, mas payapa pa. Masarap ang pakiramdam na alam kong ligtas kami sa aming tahanan at walang sinuman ang makakaalis sa amin doon. Ang 3 karagdagang unit na binili ko ay ipinarenta ko sa magagandang presyo na nagbigay sa akin ng karagdagang kita. Ang perang pinuhunan ko para sa paghihiganti ay naging investment na nagbalik ng tubo. Hindi ko lang nabawi ang aking kapayapaan, naging mas matatag pa ang aking financial standing. Mula sa karanasang ito, natuto ako ng napakahalagang aral. Ang kapangyarihan ay hindi lang nakukuha sa posisyon o sa impluwensya, kundi sa kakayahang mag-isip ng malalim at kumilos ng matalino. Hindi ako pumayag na yurakan ang aking karapatan at ang kaligayahan ng aking aso. Ipinakita ko kay Mr. Santiago na ang pagiging diktador ay maihangganan at sa huli mananaig ang hustisya. Ang pinakamasarap na bahagi ng lahat ay ang pagbabalik ng kapayapaan sa aming tahanan. Tuwing umaga, habang naglalakad kami ni Luna sa parke, nakikita ko ang ibang mga residente na nakangiti at ang ilan ay bumabati pa sa akin at nagpapahayag ng kanilang pasasalamat. Ang bawat pagtahol ni Luna ay tunog na ng kalayaan, hindi ng pagbabanta. Nagpatunay ito na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, basta lumaban ka para sa tama, makakamit mo ang tagumpay at ang tamis ng paghihiganti.